Magandang araw! Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo ng Science Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa ang mga pandama at ang mga gamit nito. Binabati kita sa iyong kagalingan na ipinakita sa mga nagdaang aralin. Mahusay ang iyong pinakita. Sa ikalawang pagkakataon, habang ikaw ay nasa bahay, madadagdagan pa ang iyong mga kaalaman at kahusayan sa paggamit ng iyong mga bahaging pandama. Pagkatapos ng aralin ito, inaasahan na ikaw ay may kakayahan na mailarawan ang 5 pandama at kung paano ito gumagana. Matututunan mong gamitin ang iyong mga mata, ilong, dila, at balat sa mga pang-araw-araw na gawain, sa tahanan man o anumang sitwasyon sa iyong paligid. Suriin ang larawan sa ibaba. Anong pandama ang maaari mong gamitin upang mailarawan ang mga ito? Ang unang larawan ay gumamela. Anong pandama ang maaari mong gamitin upang mailarawan ito kung ang bahagi ng katawan na iyong gagamitin ay mata? Narito naman ang pangalawang larawan, ang inihaw na baboy or barbecue. Kung ang gagamitin nating bahagi ng katawan natin ay dila, paano mo ito mailalarawan? At anong pandama ang gagamitin mo? At ito naman ang pangatlong larawan, ang bata ay nagigitara. Kung gagamitin natin ay tenga, anong pandama ito? Ang pang-apat na larawan ay rosas. Kung ang bahagi ng ating katawan ay gagamitin natin ay ilong, anong pandama ang maaari mong gamitin upang mailarawan ito gamit ang ilong? Halina't alamin natin ang mga pandama at ang mga gamit nito. Handa na ba kayong matuto? Ginagamit ang iyong mga mata, tainga, ilong, dila at balat upang mailarawan ang mga bagay sa iyong paligid. Ito ay bahagi ng ating katawan na tinatawag na mga organong pandama o sense organ. Sa ulo matatagpuan ang halos lahat ng pandama ng katawan. Ang mga ito ay konektado sa utak. Ang mga sense organ ang naghahatid ng mensahe sa utak kung anong iyong nakita, narinig, naramdaman, naamoy at nalasahan. Ang balat ang pinakamalaking organong pandama sa ating katawan. Ito ang ginagamit para sa pansalat at pakiramdam. Ang magaspang o makinis na bato ay mararamdaman mo gamit ang iyong pansalat bilang pandama sa tulong ng balat. Ang ilong ay ginagamit natin para sa pang-amoy. Ang dalawang maliit na butas nito ay tinatawag na nostrils. Pumapasok ang hangin sa pamamagitan ng mga nostrils. Ang kalamnan sa pagitan ng mga nostrils ay tinatawag naman na septum. Ang iyong dila ay ginagamit upang malasahan kung ang mga paborito mong pagkain ay matamis, maalat, mainit, malamig, masarap, o hindi masarap. Ang tenga ang bahaging pandama na tumutulong sa iyo upang marinig ang iba't ibang tunog sa iyong paligid. Nakikita ng iyong mga mata ang 70% ng mga impormasyon na umaabot sa utak. Ang utak ang nagbibigay ng kahulugan dito. May iba't ibang bahagi ang mata upang makakita ka. Ang ating mata ay ginagamit upang makita ang mga bagay na may liwanag na tumatalbog mula sa mga bagay sa kapaligiran tungo sa iyong mga mata. Tumutulong ang iyong mga sense organ upang matukoy ang mga bagay sa pamamagitan ng pagmamasid. Natatanggap nito ang stimuli na maaaring nasa anyo ng mga larawan, tunog, amoy, lasa, sakit, temperatura at tekstura ng mga bagay.
Naghahatid ang mga ito ng mensahe o signal sa utak na nagbibigay kahulugan dito at nagpapabatid sa iyo ng mga nangyayari sa paligid. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, piliin ang letra ng tamang pandama na dapat gamitin sa pagpili ng mga bagay. Isulat ang sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Una, mabangong kulong. Pangalawa, malambot na unan. Pangatlo, masarap na agahan. Pang-apat, mainit na gatas. Panglima, mapulang mansanas. Pang-anim, malakas na tunog ng tambol. Pampito, malinaw na tubig. Pangwalo, mabangong bulaklak. At pangsiyam, maasim na prutas. At pangsampu, malakas na pagsigaw. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang 2, kopyahin ang talaan sa ibaba. Tukuyin ang kahalagahan o gamit ito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagotang papel. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang 3, isulat sa sagotang papel kung anong pandama ang ginamit sa mga bagay na may guhit. Sa mga sumusunod na pangungusap, piliin ang titik ng tamang sagot. At para naman sa gawaing pagkatuto bilang 4 at sa huling gawain ng araling ito, punan ng patlang ayon sa iyong natutunan tungkol sa sense organ. Ilagay ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami ka natutuhan sa araling ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!